Isa po sa nag-enable po sa Diyos para po siya makagalaw ng maayos at nawalang hadlang. At siya po ay makagalaw in a very powerful way. Isa po sa key source ay yung uhaw at gutom po ng mga tao. Taas po ang kamay ang uhaw at gutom po rito sa presensya ng Diyos. Taas po ito ang kamay ang talagang halos himatayin na sobra pong uhaw at sobrang desperasyon sa pagdalo po ng Diyos. Taas po ang kamay. Ang sabi po sa Bible in the book of Psalms, ang sabi po ng psalmists, na kung saan po, yun po yung mga song leader ni David, the sons of Korah, my soul yearns, even faints in the courts of the Lord. Ang sabi po, yung puso ko, yung kaluluwa ko, yung buong pagkatao ko, halos himatayin sa sobrang uhaw at gutom ko sa presensya ng Panginoon. Meron po ba ritong gantong klaseng kabataan sa lugar na to? Meron po ba? Pwede po ba magtaas ng kamay? Pwede po bang sumigaw ng malakas? There's something very powerful happening in this place. And what I'm about to share will not only blow you away, but will give you the push you need to serve God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Join me please in John chapter 3 verse 1. There was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews, that came to Jesus by night and said to him, now take note, a ruler of the Jews. Alam niyo po, meron po ba nakakalam ditong mga kabataan kung ano ang Pharisee? Pariseo? Meron po ba ito nakakaalam? So ang mga Pariseo po, sila po yung mga teachers of the law. Sila po yung mga scholar ng Quran. It means, ng Torah, that means the law of God. Torah means the law of God. Sila po yung mga teacher po nun. Pinag-aaralan po nila yun araw at gabi. At minamaster po nila yun. Sila po yung kanila pong talino sa Bible, wala pong katumbas, wala pong kalibel sa kahit sino kasi sila po yung pinakamatalino sa lahat. Ayun po yung mga Pharisees at ayun po yung mga Sadducees. Now listen. There was a man of the Pharisee named Nicodemus, a ruler of the Jews. This man came to Jesus by night and said to him, bakit po by night? Kasi hindi po pwedeng makita ang mga Pharisee na nakikipag-usap sa kahit sinong tao. O sa taong hindi po nila lubos na kilala. Bawal po yun. And he said to him, Rabbi, we know that you are a teacher who comes from God. For no one can do these signs that you do unless God is with him. Jesus answered and said to him, most assuredly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Nicodemus said to him, how can a man be born when he's old? Can he enter a second time to his mother's womb and be born? Jesus answered, most assuredly I say to you, unless one is born of spirit, he cannot enter the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Do not marvel that I say to you, you must be born again. The wind blows wherever it wishes, and you hear the sound of it, but cannot tell where it comes from or where it is going. So is everyone who is born of the Spirit. Sa Tagalog po ang sabi po ng ating pong Panginoong Hesukristo, wala pong pwedeng pumasok sa langit at wala pong pwedeng tao ang mabago ang buhay hanggat siya ay hindi po pinapanganak sa Espiritu. At ang pinaka very most important po rito,
At yung nag-surprise po sa akin, you see, hindi po kayo pwedeng magbasa ng Bible kung hindi po kayo nasusurprise. Dahil kung talaga pong totoo pong binabasa niyo po yung Biblia, hindi po pwedeng hindi kayo magugulat sa mga nababasa niyo dahil ito po ay buhay. I know this story many times. I've heard this since I was a baby, I was a boy. Simula po nung maliit pa ako. Pero nung siya po ay paulit-ulit ko pong binabasa, saka ko po naintindihan ng gusto. At sana po ako ngayon nagugulat sa akin po nababasa. At ang sabi po rito, yung teacher po, yung teacher ng law, yung teacher ng Torah, yung teacher po na nag-aral ng taon-taon, simula bata hanggang tumanda na, ay pinag-aralan ang Torah, ang book of the law, na galing sa Diyos, ay namulagat, nagulat. At ang sabi po rito na pinaka-nakakagulat po sa lahat, sa verse 9, ang sabi po niya, how can these things be? Nag-aaral po ito, Lahat po ng level ng pag-aaral, simula maliit hanggang beginner, intermediate, professional, ay pinag-aralan nito. Pero po yung simpleng sinabi ni Jesus na salita, ay hindi niya maintindihan. Can I say these things to you? Ang pagbabago po ng buhay ay hindi pinag-aaralan. Siya po ay na-encounter natin. Kahit po ano pong aral nitong taong ito, kahit po anong talino niya, anong kakayahan niya, anong meron siya, anong naabot niya, anong narating niya, ano man ang yaman niya, ano man ang pera niya, sa mga bansa, nakapunta. Lahat man ang magandang sasakyan, gamit, damit, magandang asawa, maraming anak, magandang bahay, madaming lupa ay meron siya. Pero hanggat hindi niya na-encounter ang Lord, siya po ay mangmang na tao. And this shocked me. Ang sabi ko po kanina sa Lord, Lord, ibig sabihin po pala nito, purihin ng Panginoon. Kahit hindi po kami nakatapos ng pag-aaral, kahit second year high school po natapos ko, purihin ng Panginoon, mas matalino pa po ako sa pinakamatalino ng tao dito sa balat ng lupa. Ang sabi ko po sa Lord, grabe po. Na maintindihan ko po ng ito pong klaseng revelation. Ang pinag-uusapan po rito ay hindi talino. Ang pinag-uusapan po rito ay hindi po yung itsura nyo. Ang pinag-uusapan po rito ay hindi po yung naabot nyo, yung yaman nyo, kung magkano yung pera nyo sa bangko. Ang pinag-uusapan po rito, yung na-encounter nyo yung Diyos, yung naranasan nyo yung Diyos, yung nagbago ng buhay nyo. And listen to me and get this point straight. Wag nyo pong iisipin na kontento na po kayong lahat ngayon sa inyo pong haabot. Marami pong ngayon, hindi naman po mga kabataan sa buong body of Christ. They are so much contented on what they are in the standard of God. Okay na po sila ron sa kanilang naabot. Okay na po sila na nakaka-attend sila. Okay na po at sapat na po sa kanila na nakakapag-pray sila isang linggo. Sapat na po sa kanila na nagbibigay ng tithes and offering, 10%. Sapat na po sila na umatin sila every Sunday. Sapat na po sa kanila na umatin sila once a week sa youth service, sumasama sa prayer and fasting. But hear me, ang totoo pong nakaranas ng encounter sa Diyos, talagang binago ang buhay. I remember, napanood
ko po kanina yung clippings. 2013, yung encounter ko po dun sa Diyos na yun, nung araw at oras na yun, literal, ayun po yung talaga nagbago ng buhay ko. Nainggit nga po ako sa inyo eh. Dahil nakikita ko kayo ngayon, nakaupo, nakikinig, at malaya po kayo bilang youth. Eh yung buhay po namin ngayon, iba na. Nag-aayos na po tayo, naghahanda na po tayo ng ituturo, nagsaseparate na po tayo ng buhay natin sa inyo. At kung meron man pong time, pilim-pili at onting-onti. Yung nangyari po sa akin sa youth camp noong 2013, and I want you to look at me very closely. Nakabuon po yun sa buong espiritu ko hanggang ngayon. Dahil yung encounter po sa Diyos nyo na isang beses lang po mangyayari sa buhay nyo, ay hindi nyo pwedeng kalimutan kahit kailan at hanggang sa dumating ng Diyos, ito po ay nakabaon sa puso nyo. Yung marinig nyo yung tinig ng Diyos na kayo ay tinahawag niya. At yung may nangyari, alam nyo na meron nangyari sa inyo. Hindi po siya maalis. Araw-araw siya po i-remind ng Lord sa inyo. Matulog kayo, gumising kayo, kumakain kayo, saan kayo magpunta. It will not leave you. At marami po sa inyo nag-iisip, yung encounter na ranasan nyo is ayun na yun. Yung encounter na ranasan nyo dati, sapat na yun. Malaking kamangmangan po yun. Malaking kamalian po yun. Dahil hanggat hindi nyo po nakikita na hindi kayo nagkakaroon ng breakthrough sa buhay nyo, ibig sabihin po, hindi pa talaga kayo nakakaranas ng talagang encounter, na talagang halos isukan nyo lahat ng buhay nyo. Ayun po yung nangyari sa amin. I was on the verge. Ako po ay nasa kalagayan na gusto ko nang umalis. Ayoko nang magturo. Pero nung dinalaw po ako ng Diyos tong gabi, kinapture niya yung buong pagkatao ko, yung buong buhay ko. At wala pong ibang lumabas sa akin pong bibig, sa akin pong pagkatao, kundi, Lord, sa'yo na ang buhay ko. Pag-aari mo na ako simula ngayon. Ano man ang mangyari sa buhay ko ngayon hanggang sa pagbabalik mo, ikaw na ang bahala. Yun po yung encounter ko sa Diyos. At kahit saan ako pumuntang bayan, kahit anong ginagawa ko, ano man ang ipagawa sa akin ng Diyos, bit-bit ko siya sa araw-araw sa buhay ko. At iyon ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko. Ang sabi po dito, 1 Corinthians 3:18, let no one deceive himself. If any one of you seems to be wise in this age, let him be a fool, that he may be wise. Marami po ngayon yung nagmamagaling. Ito ang naabot ko, ito ang narating ko, ito ang kaya ko, ito ang meron ako, ito ang lahat-lahat ko. They are so proud of what they are doing. But the Bible plainly states, let no one deceive themselves. You must be a fool for Christ in order to be wise. Many times na tayo pong lahat maglilingkod, meron pong test na pupunta sa inyo. And I have found this very, very interesting. Sa murang edad ko po na paglilingkod sa Diyos, ng buong puso, sa murang edad ko po bilang apostol, sa murang edad ko po na binigyan po ng Diyos ng responsibilidad sa buhay po ng maraming youth at sa maraming pang bagay, sa akin pong paglilingkod po, habang tumatagal po, isa lang po naintindihan ko. Wala po sa dami ng hinahawakan nyo. Wala po sa dami ng ginagawa nyo.
Wala po sa dami na natutunan nyo, alam nyo. Ang pinag-uusapan po rito, ano ang kalagayan ng puso mo sa Diyos araw-araw. And the Bible plainly states, you will know them by their fruits. Ang pagbabago po ng buhay, purihin ng Panginoon, ay siya po ay ginagawa ng Diyos. Can you say it? Ginagawa. Create. Siya po ay ginagawa ng Diyos. Ito po ay kahit po sinong taong matalino, kahit sino pong taong maraming pera, kahit ang pinakamakapangyarihang tao sa buong mundo ay hindi po pwedeng magbago ng buhay. Diyos lamang po ang nakakagawa. Do you understand? Naintindihan niyo po ba ng gusto? Kahit po sobrang yaman mo, lahat ng bansa na abot mo, anumang uri ng pera meron ka, ikaw man ang pinakapoging tao, pinakamagandang babae, marami ka mang asawa, girlfriend, boyfriend, hinahangaan ka ba ng maraming tao, pinakamakapangyarihang tao sa buong mundo, hindi ka po pwedeng magbago ng buhay. Dahil wala pong ibang sinasabi sa Biblia na ang pwedeng magbago ng buhay, Diyos lamang po, wala nang iba. At ang pinakatitignan po ng Diyos dito, bago tayo mag-umpisa sa paglilingkod, bago tayo mag-turn around at iharap tayo sa kanyang kalooban, yung pagbabago po natin, yung desisyon po natin lahat, na yung buhay po natin ay magbago. Magbago. At hayaan yung Diyos na gumawa sa ating puso, sa ating buhay, ng bagong buhay. And I want you to hear this. Nung si King David po ay nagkasala, dahil siya po ay nakitaan po ng Diyos ng kasalanan ng isa pong kahalayan at pinapatay niya po ang asawa ni Bathsheba. And then, a prophet came to him. And he was the verge of judgment of God. Siya po ay nasa kalagayan po na kung saan po yung galit po ng Diyos ay pababa sa kanya. But when he heard this, nung nalaman po ni King David na siya po ay paparusahan ng Diyos dahil sa kanya pong kasalanan, ang sabi niya po in Psalms 51 verse 10, create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Yung pagbabago po ng buhay na sinasabi niya, hindi po na-attain sa good works. Yung hinihingi niya po sa Lord na pagbabago ay hindi po na-attain dahil siya po ay hari. Alam po ni King David na ang Diyos lamang po ang pwedeng gumawa ito sa kanyang puso. Alam po ni King David na Diyos lamang po meron pong kakayahan, kapangyarihan na gumawa nito. And then, si King David lang po ang nakakaalam. At alam na po sa kanya pong buong puso na ang Diyos lamang po ang pwedeng gumawa ng pagbabago ng buhay. And I'm very, very shocked. And I say, Lord, paano niya po kayang gawin nung kahit ang pinakamasamang taong walang intensyon, walang desire, walang kagustuhang mabago ang buhay, kaya niya pong baguhin. Ayan po ang sabi sa 2 Corinthians 5 verse 17, that if anyone is Christ, he is a new creation. Bago pong lika, bago na namang ginawa ng Diyos. Ibig sabihin, yung mga lumang bagay na ginawa niya, yung mga lumang bagay na kanya pong na-attain, na-abot, naintindihan, in-erase po na at ginawan po ng bago na naman. Dahil hanggat wala pong creation, walang transformation. At pag walang transformation, wala pong salvation.
Lahat po ito ay gift po ng Diyos sa ating lahat. But once, hindi po natin in-accept yung bago pong creation ng Lord sa atin, at tayo po dito ay magdut po lang tayo mag-transform, then, there's no salvation. Dahil ang new creation po ay nagpo-produce ng transformation that brings us into salvation. You must understand that. Maraming po rito nagsasabi na, okay lang, naintindihan ko na yan. Binago na ako ng Lord. Minahal ko nga yung Lord eh. Naglilingkod nga ako sa Kanya. Nagbigay nga ako ng buhay ko sa Lord eh. Naging youth leader nga ako, naging admin nga ako, naging music nga ako, naging musician nga ako, naging dancer nga ako, naging katawang nga ako ngayon ni pastor, ni pastora. But the question is this, ano ang kalagayan mo ngayon sa Diyos? Ano ang kalagayan nyo ngayon sa Diyos? Walang question na naglilingkod kayo. Walang question na nag-pray kayo, nag-aayuno kayo. There's no question na yung commitment nyo. Meron. What I'm saying, di sa puso nyo, ano ang kalagayan nyo ngayon sa Diyos? Marami po ngayon naglilingkod dahil nakasanayan na. Dahil ang buhay na lang ito. Pero po ang puso, malayo na sa ginagawa. Malayo na sa naunawaan. Malayo na sa naiintindihan. Malayo na ron sa kanya pong ginagawa. Dahil ang unang-una po sa ating mangyayari kapag tayo po ay nabago. At ito po'y nangyari po kay tatay, kay nanay, sa mga propeta, sa mga apostol, sa lahat ng kapastoran yung andito. Ang unang-una po nangyari nung tayo po ay binago ng Diyos, minahal po natin siya ng higit kaysa dati. Minahal natin siya ng lubos na sobra pa sa buhay natin. Tayo ay biglang nanabik sa kanyang presensya, na uhaw, na gutom, hinanap siya araw at gabi. Dahil yes, mahal niyo ang Lord. Pero hanggat hindi siya yung Lord sa inyo nakaka-create ng bago at hindi nakaranas ng encounter sa Diyos, yung pagmamahal niyo sa Kanya ay limitado. Nagmamahal lang kayo ng ganito kaliit. Pero kapag nagkaroon kayo ng breakthrough in the Spirit at yung encounter ng Lord na sinasabi ko sa inyo, purihin ng Panginoon, ipaglalaban niyo yung Lord yung pagmamahal sa Kanya hanggang kamatayan. Ipaglalaban niyo yung Lord kahit kanino, kahit sa pamilya niyo, sa magulang niyo, sa tatay niyo, sa nanay niyo. Ayan po yung breakthrough encounter na sinasabi ko. Yung bagong ginawa sa inyo ng Lord. Yung bagong nilagay niya, yung lahat ng meron sa inyo, inalis niya at pinata ko niyo ng bagong nilalang, bagong puso, bagong pagmamahal na magiging matatag at handang ipaglaban ng Diyos. Sukdulan, ikapalit ang buhay nating lahat. Kaya nga po, hanggang po pumasok na yung gantong klaseng pagmamahal. At yung naranasan po natin yung gantong klaseng paghabago ng buhay, ang unang-una pong ginagawa ng Lord dito, sineseparate po tayo sa mga tao. Maaari ko po bang sabihin to? Ang Lord po ay